Umuusok mga kababayan sa galit yung mga DDS vloggers, pati si Senator Bato at Bongo, parehong senador ni Digong. Hindi man senador ng Pilipinas, senador ni Digong, tapos ni Inday. Dahil inapprove na po yung budget, kasama doon yung pag-approve sa AKAP, galit sila sa AKAP. Ayaw nilang magkinabang yung ating mga mamamayang Pilipino. Ang gusto nilang magkinabang, wala silang sinasabi, yung nabigyan ng confidential funds na mga bugos na beneficiaries, si Mary Grace Piatos, tapos si Kokoy Villamin, tapos may iba pang mga pangalan ng mga chichirya. Wala silang imik doon. Pero yung AKAP, na well documented po yung mga nabibigyan nating mga mahihirap na workers. Galit sila kasi vote buying daw. Yan mga kababayan ng mga ugali ng mga taong ito. Pero yung hindi maipaliwanag na paggastos ng milyon-milyon na confidential funds, tahimik sila. Yan po mga post ng mga minions ni Sara. Yan, MJ Kiambao Reyes. Galit sa AKAP. Tapos dinifundan niya yung PhilHealth. Ito naman si Jason siya. Pundong AKAP ni Romualdez pinalusot. Lahat ng pag-iingay ni Aimee binaliwala ng BICAM. Galit na galit sila kasi yung budget ni Sara na-retain lang po yung 733 million. Yung 1.3 billion na binawasan ng Congress ng House of Representatives, kinontra ni Bato pagkatapos ni Bongo, pati ni Aimee Marcos. Gustong ibalik yung 1.3 billion. Hindi man po lumusot. na mayani mga kababayan nang ibabaw yung kagustuhan ng mga congressmen. Hindi sila umubra sa mga congressmen, talo yung mga senador. Kaya umuusok parang mga dragon, mga kababayan. Galit na galit sila. Kung ano yung mga pinagsasabi, mamaya i-share ko po sa inyo yung mga post ni Jason Sonza, tapos ni MJ Kiambar Reyes, mga rabid supporter po ni Digong at saka ni Sara Duterte. Pati si Bato umuusok po. Si Bongo, si Bato umuusok. But before that mga kababayan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin mga kababayan yung ating topic. Kasi galit na galit yung mga DDS sa AKAP. Yung AKAP naman po, pinapakinabangan ng ating mga mamamayang Pilipino. At well documented po, walang pangalan na Piatos. May mga birth certificate po. You can verify it. You can verify them, yung mga names ng mga beneficiaries. Tapos, yung distribution po ng AKAP, ginagawa mismo ng DSWD. Testigo mismo ako sa distribution ng AKAP dito sa amin po. Ginagawa siya during the Bagong Pilipinas Servisyo Fair. Ang daming mga tao mismo na mga testigo. Live po na pinipirmahan tapos binibilangan ng pera.
yung mga beneficiaries. Walang ghost beneficiaries, mga kababayan, sa AKAP, pati sa AICS. At yung mismo mga kababayan na DSWD, sila yung nagpapapirma. Hindi tulad po na ginawa ng Office of the Vice President na yung mga beneficiaries, lahat multo. You see, may almost 2,000 pa, mga kababayan, na sinubmit yung committee ni Joel Chua, Congressman Joel Chua, sa PSA. Pinapa-verify kung totoong mga tao o lahat mga kababayan, mga inkanto. Kaya kayo galit na galit. Ayaw ninyo ng totoo na tumutulong. Ang gusto ninyo, yung tinutulungan, mga multo. Na-insecure kayo kasi siyempre tuwang-tuwa yung mga tao, lalong bumabango, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Campaign promise niya yan, na pagandahin ang buhay ng ating mga mamamayan. At sa panahon ng mga pangangailangan tulad ng tumatama yung mga calamities, baha, El Nino, kailangan yung subsidy galing sa ating gobyerno. Tumutulong na nga. Kayong hindi man nakatulong, namimirwisyo pa, hindi na nakatulong, namirwisyo pa, dapat kayo ang kagalitan ng mga tao. Kinakagalitan ninyo yung ating Pangulo at si Martin Romualdez na sige ang tulong sa ating mga mamamayan. Pero si Sara na ang mga beneficiaries, puro multo. Hindi nagtatanggol ninyo. Ay, diba? Galit na galit sila. So finally, they restored AKAP, another form of ayuda on top of all existing ayuda, while totally defunded PhilHealth. Iba talaga. Priority ng mga mambabatas natin ngayon. They reduce healthcare to patronage politics instead of our people availing healthcare with dignity. They are now at the mercy of the politicians for ayuda. Inggit lang kayo kasi wala kayong pang-ayuda at nang bigyan kayo ng yung amo ninyo, yung idol ninyo, bigyan ng pera, mga multo yung binigyan. Ang beneficiaries, mga multo, kasi alam na, sabi ni Congressman Paulo Ortega, binulsa niya. You see? Kaya po ang kaso, sabi ni Congresswoman Jinky Luistro, plunderan niya ito. Plunder? Pandarambong. You see? Ito naman po yung isa pang minion. Tumanda, mga kababayan, sa medyang sabi dito sa amin, nagurang na paus-us. Tumanda, mga kababayan, na tumandang paatras. Si Jason sa, yan pondo ng AKAP ni Romualdez, pinalusot lahat ng pag-iingay ni Amy. Binaliwala ng BICAM. Salamat, Senator Bato de la Rosa, for standing your grounds against the 39 billion HOR AKAP ayuda insertion in the 2025 GAB during the Congress BICAM meeting. Also, Senator Bato walked out and refused to sign the GAB and be with the group picture taking in protest to the reduction to 700 million of the 2025 budget of the Office of the Vice President. Ano kung nag-walk out? Kahit hindi na siya bumalik sa Senado, kasi sa 2025, hindi naman talaga namin po siya pababalikin sa Senado kasi isushoot namin sa Inidoro. Hindi man sa senador ng bayan, senador siya ng Duterte. Sayang pasweldo sa kanya. Mag-walk out na siya ng tuluyan, wag na siyang babalik sa Senado. Hindi siya kawalan. Buti nga siya na hindi na makabalik sa Senado, hindi na siya bumalik. Mag-resign na siya tulad ni Sara na dapat nang mag-resign. Pag hindi siya mag-resign, anyway, i-impeach siya at malamang makulong pa dahil sa patong-patong na kaso niya. O ngayon, bakit? Ano ba nangyari sa sinasabing budget tungkol sa AKAP at saka sa pondo ni Inday? Na tama lang, mga kababayan, na binawasan siya. Dapat nga po, zero budget kasi puro multo ang beneficiary niya. Wala po Sayang yung pondo para sa Office of the Vice President. Hindi man niya ma-defend. Buti nga binigyan pa siya ng Congress ng 733 million. Ito siya. Ito yung balita ng Impact Leadership. Sabi dito,
Po confirms OBP budget retained at 733 million in proposed 2025 national budget. Sabi ni Senator Grace po, siya kasi yung chairman na Committee on Finance, ganon pa rin kung ano yung napasa natin sa Senado at yun din ang pareho sa House na retain yung budget ng OBP. Yes, about 700 million. Sabi po ni Grace po also discussed the Ayuda sa Kapos ang Kita Program or AKAP. Galit na galit kayo, itong mga DDS sa AKAP, pati yung mga supporters ninyo, nagkikinabang dyan, yung mga workers na kulang sa kita po, at direkta na natatanggap ng mga workers na mababa yung kita. Well documented po siya ng DSWD. Sa kada bagong Pilipinas sa Serbisyo Fair, nandoon ang mga workers na kulang sa kita, tinatanggap nila. So direkta nila na pinakikinabangan. Hindi tulad po ng confidential funds ni Sara na puro bugos. Doon wala kayong sinasabi. Kaya nga po, may 2 kaso ng impeachment yung final sa kanya at madadagdagan pa ng isa pa, 3rd impeachment case. Hindi may paliwanag yung paggastos ng kanyang pundo. Pero dito sa pinakikinabangan ng ating mga mamamayan at transparent po siya, well documented, galit kayo. Anong klaseng mga tao ito, mga kababayan? Ayaw na ninyo ng tama na paggastos? Ayaw ninyong pinakikinabangan ng mga mahihirap? Yan po, kaya inapprove po ng Senado. Minus Bongo at Bato, kasi kini-question nila bakit daw may pondo sa AKAP, wala sa PhilHealth. Ipinaliwanag po ni Grace po kung bakit. At tama naman yung paliwanag po. Balik tayo rito sa AKAP. Galit sila kasi this is initiated by the Congress. Napapaboran daw kasi si Speaker Martin. Kasi si Speaker Martin po, pinagdududahan nila na tatakbong presidente. Yan man lang po, mga kababayan, ang rason kung bakit galit sila sa AKAP. Napakaganda po ng purpose ng AKAP. Yan aim at assisting minimum wage earners in below, lalo na those affected by inflation and other financial difficulties. She noted that while the Senate agreed to the initiative, it posed for revisions to the funding and guidelines to ensure clarity and transparency. Yung initial amount na hinihingi ng House, 39 billion, if I'm not mistaken, ay medyo napababa natin sa 26 billion. So ito ay para pantulong doon sa mga nangangailangan ng minimum wage earners na apektado ng mga sitwasyon o kaya ng inflation ngayon, sabi po ni Grace po. So tama naman po. Bakit kontra kayong tulungan yung mga mahihirap? Gusto lang ninyo kayo ang may pondo. Na yung paggastos ng pondo, hindi nga maipaliwanag ng maayos ni Sara. So sabi dito ni Grace po, under the adjusted allocation niya, 21 billion of the fund will be earmarked for the House while 5 billion will go to the Senate. Po emphasize that the Senate's inclusion ensures a co-equal body's involvement, enhancing accountability and transparency. So yon, may involvement yung Senado kay approve. Di ba? Hindi man bumoto mga kababayan si Bongo tapos si Bato, hindi importante kasi collegial body po ang mag-approve, the majority. Decision po ng majority. Italo sila sa boto. O ngayon, doon mga kababayan sa PhilHealth. Bakit yung subsidy, ginagawa kasi itong propaganda ng mga DDS. Yung AKAP niya pinunduhan, pero yung PhilHealth dinifan. Bakit po hindi na binigyan ng subsidy? Malinaw naman po yung paliwanag ni Grace po. May pundo naman pala, hindi nga po ginagamit. May reserve fund ang PhilHealth pero hindi ginagamit. Dapat na niya, yun ang gamitin mo na. Bakit mo iso-subsidize ang isang agency na may pondo naman pero hindi ginagamit? Tama pa? Ito yung interview ng Philippine Star ng mainstream media po kay Grace po. Okay, PhilHealth, diba? Okay. PhilHealth, ito ang isang very contentious. Nakita natin na ang PhilHealth, yung subsidiya na ibinibigay ng gobyerno
na hindi man lang nila nagagamit. Oh, you see? Ang PhilHealth ngayon, kung hindi ako nagkakamali, merong 600 billion na reserve funds. Nakadeposito lang yan sa, ewan ko kung anong account nila nilalagay, but definitely kung anong kinikita niyan, mas maliit pa sa, mas mababa pa sa inflation. So, lugi pa yung gobyerno. So, sa ngayon, ang PhilHealth ay hindi nabigyan ng budget. Sapagkat kailangan nilang gamitin muna yung kanilang reserve funds na kung nakikita ninyo, marami namang nagagalit dahil hindi nabibigyan ng tamang reimbursement. Hindi mabilis ang pagka-reimburse. Kung nakikita naman natin na gano'ng karami yung pera nila, kailangan gamitin nila yon dahil nasasayang lang. Anong ginagawa ba't nila iniimbak lang doon? Hindi nila ginagamit. So, doon sa mga sektor na talagang walang pondo, doon natin nilagay yung mga sobra naman sa iba na alam natin hindi nila kailangan. Sapagkat later on, di ba nakita na natin yung desisyon ng Supreme Court, sinabi nila hindi pwedeng, pag naibigay na sa kanila, hindi pwedeng ilipat kahit na merong mga crisis situation or pangangailangan sa ibang sektor. Military 68B. Subsidy wala, zero ka. Zero budget na? Hindi naman sila zero kasi meron silang pang-operating cost. So, yun yung sinasabi ko. Pero yung allotment na ibibigay sa kanila ngayon ay nilagay natin doon sa mga departamento na mas nangangailangan. Yung buong subsidy niya, ma'am, hindi yung binigay. Hindi na ibinigay. Ma'am, yung Program daw po na. Naintindihan na ninyo? 600 billion ang reserve fund ng PhilHealth, hindi man nila ginagamit. Pinatutubuan lang nila. Bakit mo bibigyan ng subsidy? So tama, bakit mo bibigyan ang isang agency, mga kababayan, na sangkatutak, tambak yung pera, nakadeposito lang, bilyon-bilyon, 600 billion, di man nila ginagamit? Pinatutubuan lang, mga kababayan. Walang rason na bigyan ng subsidy. Kaya baseless po ang mga propaganda ng mga DDS laban sa ating Kongreso, laban sa ating Senado. Mga fake news sila, mga kababayan. Mali-mali yung kanilang mga sinasabi. Basta lang may magamit silang panira sa ating gobyerno, sa ating administrasyon, pinalalabas nila, mas binibigyan ng importansyong politika kasi pinopolitika nila yung AKAP, vote buying daw, kaysa niya sa health ng ating mga mamamayan. O basag ngayon ang inyong mga propaganda. Propaganda ni MJ Reyes Quiambao sa ni Jason Sa. Huwag kami, mga DDS. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapait po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po?
Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.